balikan natin yung mga sagot ng petroleum company patungkol dito sa kanilang pagtataas. Ano yung issue dito? Ang issue dito, yung gasolina, binili nila. Halimbawa, ito isang buwan, yung ating stock. Isang linggo, dito sa pagbili natin ng stock, binili natin ng mura. Tapos biglang nagkaroon ng pagtaas, biglang tumaas. So dapat mayroon tayong proteksyon na isang buwan. Kung ang stock natin isang buwan, dapat may proteksyon tayo sa pagtaas ng presyo ng gasolina sa loob ng isang buwan. Di ba? Dapat ganon. Pero dito sa nangyari ngayon, 2 weeks pa lang, tumaas na ng 100+% yung gasolina. Tama ba yun o mali? Yun yung ine-expose ng mga senador natin. May magagawa ang gobyerno? Sabi nila, wala. Dahil sa Oil Deregulation Law. Dahil sa Oil Deregulation Law, nakalagay doon na walang control ang gobyerno o nakabase yung presyo ng mga produkto nitong mga private companies na ito. Nakabase yan saan? Yung tawag dito. Kung magkano yung presyo sa pandaigdigang merkado. So kung ako si Shell, sinabi ko itaas yan. Ang gobyerno may magagawa? Wala. Walang magagawa ang gobyerno kasi nga nasa batas. Di ba? Kaya ba nilang ibendalo? Sabi ni Tulpo, minsan pwede ka daw magbendalo. Sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, paminsan-minsan dapat parang ruler daw yan, binabalubaluktot mo. Bakit ngayon hindi nyo mabendalo? Buhay ng mga Pilipino, yung nakasalalay, pero bakit hindi nyo makontrol at hindi nyo mabendalo? Bakit hindi kayo lumabag sa batas ngayon at panagutin itong mga na to? Hindi ko sinasabi lumabag sila sa batas ha. Mamaya may bibigyan ako sa inyo example. Pero, di ba lagi nilang nilalabag yung batas? Nilalabag nila yung batas. Bendalo, sabi ni Tulpo. Bendalo, sabi ni Rimulya. Kay Pangulong Duterte, di ba may batas din tayo in place? Bawal magpadala doon nang hindi dumadaan sa local courts. Pero bakit nandoon si Pangulong Duterte? Binend nila yung law. Hindi ba? Binebend nila yung law. Dito sa Congress, anong ginagawa nila? Binebend nila yung law. Pinapati nila si Inday Sara kahit na wala namang paglabag sa batas kung hindi umatin si Inday Sara. Bakit dito sa presyo ng langis, hindi nyo mabendalo? Bakit si Pangulong Duterte naharas nyo? Bakit si Pastor Apollo Kibuloy naharas ninyo? Labag sa batas pero nagawa ninyo. Tingnan nyo, ano yung labag sa batas kay Pastor Apollo Kibuloy? Ayan Pinasok yung kanyang compound 16 days gamit ang warrant of arrest ng isang tao na hindi nakatira doon. 16 days nandoon. Nakulong ba si Torre? Hindi. Anong tawag doon? Ano yun? Paglabag yun sa konstitusyon, paglabag yun sa batas, paglabag yun sa karapatang pantao. Lalong-lalo na sa separation of church and state. Ano yun? Paglabag yun. Pero bakit ginawa nila? Bakit dito? Bakit dito? Hindi nyo kayang gawin. Bakit hindi nyo kayang sakalin itong mga itong mga negosyante na ito dahil lang dyan sa oil deregulation law? Lahat kaya nyong tablahin, lahat kaya nyong abuyin, lahat kaya nyong baliktarin. Ayan yung sinasabi natin na napakalaking problema ng gobyerno natin. May magagawa ang bayang Pilipinas? Sabi nila wala Ito yung isang problema. Dati kasi yung Petron atin yan. Kasi dahil nga dyan sa oil deregulation law, so meron dapat pag-aari ang gobyerno na isang gasolinahan. Halimbawa, yan nga Petron. Dati pag-aari yan ng gobyerno. Naging pribado. Kaya ngayon, sabi ni Ramon Ang, kung gusto nyo, bilhin nyo ulit sa akin, bawiin nyo. Binenta natin sa pribado. Dapat meron tayong isa para kung halimbawa, itong mga Shell, itong mga Caltex, itong mga kung ano-ano mga gasolinan, tumaas sila. Yung gobyerno natin, isa-subsidize yung kumpanya natin ng gasolina, isa-subsidize yun para hindi siya tumaas ng presyo. Para magkaroon ng kompetensya, yung mga tao doon bibili kung saan ang mura. Parang NFA, di ba? Parang NFA. Pagka nagmahal ang presyo ng bigas sa palengke, pupunta tayo sa NFA, bibili tayo nung bigas nila kasi mas mura, tama? Yung Meralco ganyan din. Ganyan din ang Meralco. Dati pag-aari ng gobyerno, boom, binalik sa private sector. Yari tayo nga. Yung tubig natin, hawak ng gobyerno, hindi. Private sector. Ngayon, etong gasolina, dapat itong Petron atin yan Sa gobyerno yan Di sana hindi kayo nagbibigay ng mga ayuda sa mga tsuper. Sana yung pera na bibigyan yung ayuda, pinang-subsidize nyo sa gasolinahan natin para yung presyo 120 na sa kanila, sa atin 70 pa rin. 60 pa din, tama? Ayun yung hindi ninyo naiintindihan dahil dyan sa oil deregulation law, hindi natin kontrolado yung mga negosyante nasa batas na kung gusto nila magtaas, wala kayong magagawa.
Sunod-sunuran tayo. Bakit? Paano yung Petron atin binigay sa iba? Sino may kasalanan yan? Putang na si Cory. Hayop yan, si Cory. Ay ko sa inyo, salot yan, Marcos tsaka Aquino. Salot yan sa bayang Pilipinas. O pakinggan ninyo yung mga sagot ng mga negosyante sa Pilipinas na mga walang awa sa mga Pilipino. Di patas na agad nagtaas ng presyo sa mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis ayon sa ilang senador. Pero paliwanag ng isang oil company, standard practice na raw ito. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. February 28 nang unang umatake ang Amerika at Israel sa Iran. Matapos lang ang 2 linggo, nagtaas na agad ng singil ang mga oil company. Tanong tuloy ni Senator Loren Legarda, bakit ganon kung lumang stock ng petrolyo naman ang binibenta ng mga kumpanya? Wala pang pagtaas ng mga binili, pero tinataas at sinisingil na sa consumers. Hindi naman po tayo insurer ng risk ng mga pribadong kumpanya. I just feel it's unfair kasi binili naman yon sa regular na presyo. Hirit tuloy ng chairman ng Transport Group na Manibela na si Marval Buena, dapat magbigay ng refund ang mga oil company sa mga tsuper. Overprice yung 2 hanggang 3 linggo na ibinenta sa aming fuel. I-refund nila yung 100 to 120% na itinaas dito kung inventaryo pa yung ibinebenta. Sa pagdinig ng Senado ay pinaliwanag ng Department of Energy na ang pagkataas ng presyo ng petrolyo mula sa old inventory ay replacement cost. Ibig sabihin, ikinarga na nila sa presyo ng imbak nilang petrolyo ang gastos sa replenishment o pagbili ng bagong supply. Nagets nyo? Ultimong Department of Energy natin, pinagtatanggol pa yung mga negosyante. Mali yung ginawa ng mga negosyante. Mali eh. Pero, hindi labag sa batas. Pero mali. Kasi, pag ano yun eh, kumbaga parang scamming yun eh. You're scamming the people. Binili mo ng mura, yung mentality kasi ng mga negosyante ganyan, binili mo ng mura, uy, may opportunity para itaas natin. So dapat ang Department of Energy, dapat sinasang-ayunan ng Department of Energy yung posisyon ng mga senador. Kasi taga-gobyerno sila eh, pribadong sektor yan eh. Bakit? Pinagtatanggol ng DOE. Sina-justify ng DOE yung ginawa ng private sector, ng mga private oil companies na yan. Ako naniniwala ako may nagyaring lagayan diyan. Kaya hindi makatulog si Garin eh. Sigurado ako may hocus-pocus na nangyari dito. Sabi ko sa inyo lahat pagkakakitaan nitong mga hudas na ito eh. Sabi niya kasi yung pambili nila, noong pang-replenish, inilagay na nila doon, tinaasan na nila para makabili sila ng pang-replenish. Na maling-mali eh. Maling-mali kasi negosyante ka. Negosyante ka eh. Ngayon, halimbawa, yun yung sinasabi nila kasi alam nila, nagkagera. Binili nila ng 50 pesos yung per litro. Dapat binili nila ng 30, dapat binenta nila ng 50. Ngayon, dahil alam nila na 3 weeks from now, ganito na yung presyo, ngayon pa lang magtaas na tayo para makabili tayo. Putangin na nyo. Ipapasa nyo yan sa mga consumer eh. Mga gago kayo. Ganun ang sinasabi ng DOE. Kita mo kung gaano katarantado yung DOE. Imbis na sana, nagtaas kayo kapag binili nyo na ng mahal yung stock nyo. Kasi pag binili nyo yan ng mahal, malulugi ba kayo? Hindi naman. Bakit? Ipapasa nyo lang yan sa consumer eh. Kung tumaas ng 50 pesos yung bili nyo sa susunod, magtataas lang naman kayo ng 50, nalugi kayo? Hindi. Kumita pa rin kayo kung magkano yung usual na kinikita nyo. Kung magkano yung usual na markup nyo, kumikita pa rin kayo dun. Bakit nyo ipapasa sa amin ngayon yung pangbili nyo sa susunod? Putang ina nyo, kayo ang kumikita dyan, mga gago kayo. Gets nyo yung logic? Yan yung hindi ipinapaliwanag sa atin na kailangan ulit-ulitin nating ipaliwanag. Niloloko tayo ng mga tarantado na to. Ayon din sa oil company na Chevron, standard practice na raw ito para sa lahat ng commodities. We may imagine if we are the gold seller. We bought the gold last week at $100. Ito si Pong Torn Tang Manuswong. Maganda yung kanyang ginamit na example, gold. So para lang daw silang nagtitinda ng gold. Pakinggan natin. Today the gold is 150. If I sell at 100, which is the acquisition cost of last week, will I have the cash flow to buy the inventory in order to continue the business? I may not. Gago, diba? Sobrang gago ng puta. Kung ako nandiyan dyan, tang ina mo. Dudurugin talaga kita. Mali yung niya eh. Partially, tama naman yung kanyang comparison. Ang problema, gold, hindi siya nauubos. Parehas siyang commodity. Yung gas, ginagamit. Pang araw-araw, nagagamit.
Sa buhay ng tao, kailangan na uubos at nire-replenish. Yung gold, although commodity siya, store value siya. Hindi siya nauubos at pwede mong i-hold. At investment yan. Hindi yan investment yan, hindi yan consumable, tarantado. Kinakain ba natin ginto? Niluluto ba, ginagamit ba natin yung ginto pang luto? Nag-i-evaporate ba yung ginto? Tarantadong putang ina nito eh. Tama naman yung sinabi niya na binili ko tong ginto ng halagang 100. Next week, 150 na siya. Hindi ko siya pwedeng ibenta ng 100 kasi tumaas na yung value niya eh. So dapat ibenta ko siya doon sa value niya, 150. Para kumita ako. Kasi nga yung value tumaas. Ang problema, itong ginto na ibinenta mo, hindi yan consumable eh. Hindi mo yan pinanggigisa. Hindi mo yan sinasakyan. Isinusuot mo lang yan na kolorete. Kumbaga, investment yan, luho yan. Ang langis, commodity yan na consumable. Ginagamit araw-araw. Binili mo ng mura, hindi mo naman yan binili para gawing negosyo. Or binili mo yan, may patong ka na eh. Gets mo? Binili mo yung gasolina, meron ka ng patong, makikita ka na doon. Binili mo lang siya ng ganito kamahal, dapat nandoon ka lang sa saktong patong. Okay, sabihin na natin, tumaas yung value, tumaas yung presyo. Pag kumuha ka sa susunod na mataas na yung presyo, halimbawa, binili mo to ng 50, naubos na. Bumili ka na, magkano na yung bili mo? 150 na, hindi na 100. Tapos, sa 100 mo lang siya ibebenta, gago ka nun. Gago ka. Kasi, pag binili mo yan ng 150, ibibenta mo yan, may 5 piso kang tubo, 155. Ikaw ba mag-aabono? Ikaw ang nag-abono ng produkto, pero ipapasa mo yung markup sa tao. So, hindi siya apples to apples. Hindi siya comparable sa ginto. Because yung ginto is a commodity that is not consumable. Ang langis is a commodity, importante din siya, may value din siya, but people consume it. Gago yung ulul na putang ina, hindi kinwestiyon ng mga senador yan. Mas magaling pa ako sa inyo. Joke lang yun, joke lang. Pero maling-mali yun. Because again, sabi ko nga sa inyo, if you buy this product at a higher price, you will sell it at a higher price, makikita ka pa din, ipapasa mo lang sa taong bayan yung itataas na presyo. Hindi ka malulugi. Mas mahal lang yung puhunan mo, pero hindi ka malulugi. Ngayon, ang problema kasi, ang baba ng puhunan nyo, doble yung benta nyo. Sinamantala ninyo, yung krisis, anong tawag doon? Sa pagsasamantala sa krisis, anong tawag doon? May tawag doon, ilagay nyo dyan sa comment section. Nang sitahin naman ng mga senador kung bakit hindi iniimbestigahan o binabantayan ang pagpipresyo ng oil companies, katwiran ng DOE, umiira ng oil deregulation law. Diba? May dahilan sila. May batas kasi tayo na hindi natin pwedeng gawin yan, hindi natin pwedeng ganito. Putang ina nyo. Bakit si Bongbong labag ng labag sa batas? Bakit nilabag nila yung batas pagdating kay Pangulong Duterte? Nilalabag nila yung batas pagdating kay Pastor Apollo Kibuloy. Nilalabag nila yung batas pagdating kay Inday Sara. Nilalabag nila yung batas pagdating sa mga supporter ng mga Duterte. Pero putang ina, ito importante, hindi na nila kayang labagin. Pakyo kayo. Ang ina nyo. O ang batas na nagbibigay sa mga kumpanya ng langis na sundin ang presyuhan ng global market. Kaya suwestyon ng ahensya, if we have very extraordinary circumstance, we may have to tweak the oil deregulation. We have computed na sobrang laki nga po ng diferensya ng pagbili sa week 1 to week 2. dagdag pa ng DOE, minomonitor naman nila ang presyo ng mga gasolinahan. Pero si Senator Dante Marcoleta nagalit dahil sa umano'y 3 bilyong pisong kinikita ng oil industry players kada araw dahil sa krisis. 3 billion per day ang kinikita nila amidst the sufferings of our people. Sabi mo kanina, you can use 8479 and the twin executive order. Kaya nga, sabi nyo, you can monitor. How far do you monitor? Kanina tinanong ko sa kanila, and I computed it based on their own admissions of the level of consumption month per month of diesel and gasoline. Plano naman ng chairman ng Senate Protect Committee na si Senator Win Gatchalian na isulong ang pagpapataw ng windfall tax sa mga kumpanya ng petrolyo kung hindi sila magiging tapat sa pagtatakda ng presyo. Ito ay yung buwis na maaring ipataw ng gobyerno sa naging ekstraordinaryong kita ng kumpanya o individual dahil sa hindi inaasahang pangyayari.
Itong konsepto na ito, pinag-uusapan din sa ibang bansa kasi nakikita nila na may mga oil companies na malaki ang kikitain dahil ang bilis ng taas eh. At kung gagamitin mong presyo ay yung existing price, hindi yung old price, talaga malaki ang kikitain. Nagbabalita O, di ba? Isa pang paliwanag doon sa sinasabi niyang ginto. Kasi yung ginto, alimbawa ako, I bought this for 100 I bought this for 100 pesos. And I'm selling it to you for 150. Pwede mo akong tanggihan eh. Why? Pwede ko naman kasi hindi kailanganin ngayon yung ginto because hindi naman siya food. Di ba? Actually, it's just an investment. Something to invest your money on na mabilis tumaas yung presyo niya. Ako ba? Bibili ba ako ng isang kilong langis ngayon? Bibili ba ako ng 1 kilong langis and then itatago ko after 10 years, ibibenta ko dahil mahal na siya? Hindi yung ganun. Yung ginto, ganun siya laruin. Bibilin mo siya ngayon, instead of putting your money in the bank, you just put your money in gold bars. You keep it. And then, after 10 years, 500% na yung itinaas niya, pag ibinenta mo, kumita ka na. Oo. Pero, kung ako pagbebentahan mo, you bought it for 100 and you're selling it to me for, even if you're selling it to me for 50 pesos, bibilin ko ba siya? Pwedeng bilin ko siya, pwedeng hindi. Bakit? Hindi ko kasi siya kailangan eh. Hindi ko siya kailangan versus wala akong choice. Why? Wala akong choice but to buy it even if it's expensive because I need it, because it's a consumable, because my life is depending on it. Nagigets yung ibig ko sabihin? Nakadepende yung buhay ko dyan. Hindi ako makakapag-travel kung walang gasolina. Hindi ako makakapagluto kung walang gasol. Hindi ako itong produkto ko, hindi ko mapaparating sa Maynila, sa palengke, kung hindi ko bibilin tong gasolina na to. It's different than gold. Pwedeng parehas siyang may presyo, parehas siyang tumaas ang presyo, pero if you're gonna look at it ng mas malalim, magkaiba siya. Malabo, mansanas tsaka mangga yan. So sabi ko nga sa'yo, if ako senador, tapos nagsalita yung ganun babarahin ko talaga siya. Ilagay mo yung ginto sa sasakyan, putang ina kong umandar yan. Ang pinag-uusapan natin dito lang is, you bought it for this price, you sold it plus 120%. It's a crime. Why? You're scamming people. Ginagamit mo yung kahirapan ng mga Pilipino because wala sila nung bagay na yun at kailangan nila yung bagay na yun pero wala silang choice but to buy it. Why? Kasi nga, importante yan. Buhay yan. Parang oxygen yan. Yan ang panatero, walang inuurungan.